doon ko siya in-announce ang advocacy mo na wala ng provincial rate. Hindi pa ginagawa ng Kongreso. Ginawa na ni Boss A. Yan mga boss, kasama natin yung isa sa mga idolo. Madalas ko pinapanood. Walang iba kundi ang ating Boss A. Maraming salamat kong No problem, sa boss. pagbisita. No? May pinost ka na about sa provincial rate. Ako, Kong, thank you at na-appreciate no niyo yung ginawa ko sa company. Kung isipin ng simpleng may-ari ng maliit na kumpanya, hindi ko naman kasi masasabi malaking kumpanya ko, medyo mabigat siya doon sa side ng gastos. Pero kung in long term mo iisipin kasi doon nila mararamdaman yung luwag, yung epekto doon sa business. As of now po, we have already 11 branches with employee of 220. Nabanggit ko kanina may isang speech. Ano ba yun? Parang Christmas party? Yes, actually, doon ko siya in-announce. Sinuwag ko ang advocacy mo na wala ng provincial rate. Hindi pa ginagawa ng Kongreso. Ginawa na ni Boss A. Actually, Kong, ikaw din talaga yung inspiration namin. Thank you. Naranasan ko rin kasi, Kong, na mag-provincial rate nung nasa Bataan ako. Ang sahod ko noon, ang provincial rate doon is 200 something. Tapos pasok na ako dito sa isa kong pinapasukan na panggabi na ang sahod ko rin is 200 plus din. Full 8 hours yun kasi nga provincial rate. So doon ko hinugot, Kong, nung nagsimula ako ng negosyo. Pinangako ko sa sarili ko, pag kaya na ng kumpanya, hindi pwedeng hindi ako gagawa ng paraan na mamahalin ko yung staff. And true enough, Kong, nung yun yung advocacy ko, grabe yung growth ng company. Alam mo kasi pag empleyado ka na nasa provincial rate, hindi ka nakakapagtrabaho ng maayos. Araw-araw yan, Kong. Yun kasi yung thinking ko eh. Kasi meron akong inggit. Provincial rate nga lang ako eh. Bakit ko ayusin trabaho ko? Parang ganon. Yun yung tumatak sa isip ko na yung staff ko, kapag provincial rate, ganon din ang thinking. Tapos ang gastusin, parehas lang. Hindi ko rin maintindihan kung sa totoo lang mas malaki ang benta namin sa probinsya. Tapos ipo-provincial rate mo yung mga staff. Tapos kapag may mga event, ang trabaho ng mga tao, hindi 200%, 300% nga ang effort nila. At kung hindi lang pagpantay ng minimum wage ang ginawa ko, most of them above minimum, tapos karamihan doon kung may 14th month pay. Meron pa akong scholarship sa mga anak ng mga deserving na employee. Kita niyo, ang sarap magtrabaho. Kaya hindi ka talaga aalisan ng manggagawa mo, boss. Kasi alagang-alaga eh. I-treat mo rin siya as investment eh. Yan. Kasi kung iisipin mo, yung pinapasahod mo sa tao mo, tapos aalisan ka ng tao mo dahil minimum wage or below minimum wage nga ng Manila rate. Yung pag-training mo, yung hassle, mas magastos yun, mas boss. magastos kung Tapos hindi lang yun, wala kang nakukuha ng mga tenured na staff. Yung trabaho nila, pang trabaho lang talaga. Wala yung nagmamahal sa brand mo, wala yung nagmamahal sa'yo. Ang ganda ng work ethic, boss, ng laptop warehouse na minamahal yung empleyado para mahalin ng empleyado pabalik yung kumpanya. In a way kasi kung hindi naman na po ako nagnenegosyo para kumita lang talaga ng pera. Kasi stable na kami. Pero kung iisipin mo yung umaasa sa'yo, lalo, alam ko mga senior na yung iba eh. So pag nawala yung laptop warehouse, saan sila papasok? Sino yung tatanggap sa kanila? Meron nga mga rate, 900 na per day. Tapos may 14th month pay pa. Nakakatuwa lang. Boss, maraming nagsasabi kasi na pag binuwag itong provincial rate, talagang maapektuhan yung mga businesses. Kayo, laptop warehouse. Hindi nga kayo provincial rate eh. Ano yung naging impact nito sa negosyo, sa karanasan ninyo? Ang gumagawa lahat ng effort, lahat ng strategy namin, mga staff. Collective effort yan kung hanggang sa production sa warehouse. At number 1 yon dahil sa mga staff ko. Kasi ako hindi ko naman kaya mag-isa eh. Hindi ako naniniwala na kapag pinantay mo ang sahod ng lahat ng wage sa buong Pilipinas, magkakaroon ng problema. At higit pa nga yung ginawa ko kung above minimum pa yung karamihan. Kaya kung makikita mo kanina, ganyan ang suporta ng mga tao sa amin. Totoo naman kasi, kung ano yung nakikita nila sa brand namin, yun talaga yung ginagawa namin inside the company. Ano ang pwede mong masabi doon sa mga negosyo, both yung nag-uumpisa at na medyo nakabuelo na, ano yung pwede nilang matutunan o makuha mula sa sayo at sa laptop warehouse? Ang magiging advice ko lang is, huwag kang tatapak ng tao. Ayun. Ultimo yung staff mo. Mahalin mo yung staff mo kasi sila yung nagmamahal sa kumpanya. Sila yung gagawa ng paraan para mas iangat yung company mo. Huwag kayong manghinayang, mga boss, doon sa sinusulong ni Kong Eli na buwagin yung provincial rate. Mararamdaman nyo kung ano yung naramdaman ng laptop warehouse after namin i-implement. Tara na, kamanggagawa.